O dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at lahat ng naririto. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Walang makakapantay sa iyong karunungan. Sa lahat ng dako, ikaw ay may kapamahalaan at sa iyong pagkilos at pangunguna, mapangyayari mo ang iyong naisin at kalooban. Ikaw ang may hawak ng lahat ng may buhay. Ito man ay mga halaman, puno, o lahat ng uri ng hayop, hanggang sa pinakamaliit na insekto. Ganon din at lalo kaming mga tao ay nasa iyong mga kamay na nag-iingat at nagpapanatili sa amin. Pinasisikat mo ang araw sa mabuti at masama. Walang sino man ang lubos na makakaalam ng iyong isipan. Bukod doon, nalalaman at kilala mo kami bawat isa. Walang anuman o sino man sa mundo ang makapipigil sa layunin at kagustuhan mo. O aming Diyos, Ikaw ay kamangha-mangha sa lahat ng iyong nilikha. Sa iyong mga ginawa at ginagawa ay tunay pong nagpapakilala sa iyong sarili. Na ang pagkatakot, pagsunod, paglilingkod at pagsamba ay dapat lamang iukol sa isang Diyos na katulad mo. O aming Diyos, nag-uumapaw sa aming puso ang pagpupuri at pasasalamat. Hindi lamang dahil sa lahat ng aming tinatanggap sa iyo at pagpapanatili mo sa aming buhay sa mundong ito, kundi higit sa lahat ay nang ipagkaloob mo ang iyong anak na si Jesus para sa amin ng mga makasalanan na pinakakailangan namin sa buhay na ito at kamatayan. O anong laking galak ang sumaamin. Ang totoong buhay na napasa amin sa bawat isang may pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Kung saan, ngayon ay higit naming nakikita ang laki at ganda ng buhay na meron kami dahil sa Panginoong Jesus. Dahil sa Kanyang ginawa sa krus, nang ibigay niya ang Kanyang buhay rito bilang handog para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Pagpapanumbalik sa relasyon sa iyo at sa kalayaan na napasa amin na makalapit sa Diyos na banal, na ngayon ay kumpiyansa namin at katiyakan sa pagtanggap mo sa aming mga panalangin, pagpupuri at pasasalamat. Patuloy kami samahan ng Banal na Espiritu, lalo na sa pag-aaral na ito ng iyong banal na salita. Patuloy na bang magdulot sa aming puso ang mga katotohanang tinuturo nito sa aming buhay tungkol sa iyo at mga katangian mo para na rin sa amin na lalo pang kilalanin ka, bigyang kalwalhatian ka, at sa ikatututo o ikalalago ng aming pananampalataya, ikalalago ng iyong iglesia. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin ng may pagtitiwala, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kanina habang binabasa natin yung passage ito sa awit 139, na mayroong 24 verses, medyo mahaba, di po ba? Pero parang yung feeling ko, siguro, feeling natin, parang ayaw mo nang tigilan yung pagbabasa dito. Kahit pa ilang beses ko na itong binasa ng paulit-ulit, habang pinaprepare itong sermon na ito, sobrang nakaka-amaze ang totohanan sa bawat salita na ginamit ng author sa kanyang kathana ito, na talagang nagpapakita kung anong relasyon meron siya sa Diyos at kung gaano niya ito kakilala sa kanyang buhay o hindi lang basta niya kakilala, kundi yung kanyang malaking pag-aunawa sa katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos na talagang sobrang yaman sa katotohanan. Medyo loaded, no, in a sense. Theological or strongly theological, dealing with such important doctrines as God's omniscience, omnipresence, and omnipotent. Ang Diyos sa kanyang katangian bilang Diyos na may alam ng lahat, nasa lahat ng dako o lugar at makapangyarihang Diyos. Makikita natin yan sa baging ito. At least dito
sa particular passage na ating pag-aaralan sa Psalm 139. Ganon din, hindi lang ito doctrinal, but it is also wonderfully personal. It speaks of these attributes of God in ways that impact the psalmist o yung author ng sumulat na ito. Very personal. Kapansin-pansin yan dun sa composition ng poem or ng song. So, sa Tagalog, makikita yan, yung ginamit niyang salita na ako, or ko, o aking. So, mapapansin yon. Ang Psalm 139 ay specifically dedicated to the director of music, na obviously for worship uses in the temple. So, ginagamit itong mga composition na ito sa templo para gamitin sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Si David ang nag-compose. Then merong aawit nito or maaaring itong choir master o yung director of music ay siya namang ituturo niya para awitin sa templo bilang pagsamba at pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan nga ng mga awiting ito. Sa particular section na ito ng mga awit 139, combine ito ng praise, pagpupuri, appeal to God, and wisdom meditation. Kaya talagang makikita natin dito ang yaman ng concept o yung konsepto o pagkaunawa ng author dun sa katangiang dinidescribe niya sa Diyos na binanggit na natin kanina. And at this point, nais kong tignan natin kung saan ay ang goal ng ating pag-aaral na ito ay lalo nating makita and ma-appreciate, hindi lang ma-appreciate, kundi pagtiwalaan ang katotohanan ng Diyos sa kanyang mga attributes or katangian. It is important not only to know God more deeply, but also to sincerely delight in Him. Alam niyo yun? Sa katotohanan na yun, ibinibigay mo todo-todo ang iyong buhay dahil in the first place, hawak naman yun ng Diyos at siyang may-ari nito. Yes, it is for David, but it's also true for us. Why? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Tulad sa mga nakaraan nating pag-aaral sa Psalms, mainam na alalahanin natin na itong Old Testament book na habang inaaral natin kung saan nga ang mga awit ay nakapaloob dito o kahit ang iba pang mga aklat sa Biblia na salita ng Diyos, na kapag ating pinag-uusapan at pinag-aaralan, ay lagi itong nakatuon or yung patungo sa Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. It boils down sa katotohanan ito, directly and indirectly. Mamaya ay ating susubukang tignan yan dito sa ating text. Mahahati sa dalawang bagay ang ating pagtalakay na bibigyan diin ang pinakapaksa natin tungkol sa ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Medyo siyempre broad pa yon, malawak pa yan. At sa pagkakataong ito ay gusto nating makita ang ilan lang o ilang punto kaugnay sa paksang ito. Doon sa ating passage, hinati ko yan sa dalawa. Una, ang kayamanan ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So verses 1 to 18. The abundance of wisdom and the supremacy of God in our lives. And then yung second, yung verses 19 to 24, ang ating pagnanais para sa karangalan ng Diyos. Our pursuit for God's glory. So tignan natin at unawain ito. Napakahalaga or crucial na dapat tama ang pagkakilala natin sa Diyos. Or our understanding of who God is will lead us to higher thoughts about God. Leading us to high worship. At the same time, yung ating pamumuhay sa kabanalan. Nakaugat kasi yun doon. Sa madaling salita, hindi tayo dapat magkamali sa pagkakilala at pagkaunawa natin sa Diyos. Bagamat, siyempre naintindihan natin na hindi man madalas o minsan ay sumasablay pa rin tayo sa bagay na yan. Sa paanong paraan? Siyempre, kapag hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, o kaya sa halip na tingnan natin si Kristo at itampok siya sa ating puso at buhay, ay tayo yung nasusunod. So sa ganung punto,
yung pagkakilala natin sa Diyos, in a sense, distorted. May mali tayong ginagawa na hindi nakakalugod sa Diyos at paniniwala sa Diyos mismo dahil sa ating mga ginagawang kasalanan. Kahit hindi natin o nagiging mali tayo sa pagkakilala sa Panginoon kapag ang ating pamumuhay or yung life applications in response from His Word ay salungat sa hinihingi ng Kanyang banal na salita. Kaya napakahalaga na patuloy nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Napakahalaga as a corporate, every Sunday, pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang pag Sunday, kahit sa inyong mga personal devotion or personal worship, mahalaga na patuloy niyong pinag-aaralan ang salita ng Diyos regularly or consistently. At salamat sa Diyos dahil sapat ang biyaya niya at karunungan para sa atin na magpapaalala na kailangan nating malaman tungkol sa Kanya. Una, para sa ating kaligtasan, para sa kapatawaran ng ating kasalanan, pagpapatuloy sa pamumuhay, sa kabanalan at pagbibigay papuri sa Kanya. Lahat yan ay makikita sa salita ng Diyos na nireveal naman niya sa atin. And we thank the Lord for that. Salamat at purihin ng Diyos sa bagay na yan. Itong grasya ng Diyos, itong salita niya na binigay sa atin para na sa ganun patuloy natin siyang makilala at maging tama ang pagkakakilala natin sa Kanya. Ilang testimony siguro ang gusto kong ibigay sa punto rin ito. Thankful ako sa Panginoon, or I believe tayong lahat, dahil ang ating church ay may mga pastor or elders na sobrang sikap para ituro at ibahagi ang salita ng Diyos ng may katapatan. Ganon din sa tulong ng iba pang mga nagtuturo sa ating church mula sa ibang mga kalalakihan, ganon din sa ilang kababaihan sa kapwa nila kababaihan. Kung maaga kayo kanina, nakita natin o narinig niyo yung mga prayers ng ating mga kapatid, talagang sobrang yung desire na dumepende sa Diyos sa Kanyang salita at magamit yung mga gift na ito sa ilan sa atin na may kakayahang magturo. So salamat sa Panginoon. Bago lang ako magpatuloy ay gusto ko na rin samantalahin yung pagkakataon na magpasalamat at i-appreciate ang ating mga preachers and teachers sa ating church nga, sa preaching, sa equipping class, of course, maging sa context ng ating mga discipleship group, sa Grace Community, sa small group na ating mga siyasagawa sa ating church. And nito lang, salamat sa Panginoon sa aming sa pagkakataon na kami ay ang mga kalalakihan ng iglesia o mga kabisig kung tawagin ay mapunta doon sa isang magandang lugar. Hindi lang po yun outing, may kasama po yung retreat. Anong gusto kong sabihin doon? Bukod sa maganda yung place, and then doon sa mga ibang kapwa natin, tatay, na nag-step up para mag-share ng devotion. Marami din kami natutunan doon, di lang kami nagpasarap doon. So, kasama yun, pero mas na-highlight, syempre, yung bonding, yung word ng Panginoon na tinuro ng ilan naming mga kasama doon. So, okay? And naalala ko tuloy yung tinuro ni Ezer, yung song na, yung title nun? My God is so big, so strong and so mighty, na walang imposible sa Diyos na hindi niya kayang gawin. Para kami nasa Sunday school, di ba? So, sobrang saya ng aming pagkasama na yon. So, yun, salamat sa Diyos na kami tayo ay nabibiyayaan ng mga kapatid natin kay Kristo, mga kalalakihan para mangunas sa mga pagtuturo na yon. Ano lang yon? Parang commercial. So, let's proceed dito sa ating text. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng pagkakaayos ng Psalm 139. Yan. So, tingnan nyo ha. Sa ilang stanzas, meron ng bahaging ito, mayroong 4 na recognizable parts ito. Una ay sa verses 1 to 6 na mababasa mismo sa mga talatang ito ay yung pagpupuri sa Diyos dahil sa Kanyang katangian sa pagiging Diyos na nakakaalam ng lahat. Hindi lamang kung ano ang mangyayari bukas, okay? O sa hinaharap, kundi maging ang nakaraan at kasalukuyan ay alam ng Diyos. And then yung susunod na verses 7 to 12,
pagpupuri sa Diyos sa kanyang katangian bilang Diyos na nasa lahat ng dako ay naroon siya. Or praise to God for His omnipresence. Then in verses 13 to 18 ay ang pagpupuri sa Diyos or praise to God for His omnipotence. Isa sa kanyang kapangyarihan. Lalo na sa pagkakalikha mismo sa psalmist na author ng Psalm 139. Ito yung panghuli, verses 19 to 24, yung response, yung tugon niya rito. Sa bawat bahagi nito, tulad ng isang observation ng isang Christian author na si James Boyce, sa bawat sections kung saan mayroong 6 na verses o 6 na verses, ay nahati naman sa 2 o 2 parts each. Halimbawa nga nito yung verses 1 to 6, kung saan ang unang 4 na talata or the first 4 verses, sabi niya, are descriptive. Meaning, they introduce the main idea of the section, yung verses 1 to 4. And then yung verses 5 to 6 ay tinatawag niyang reflective o reflection doon sa section na yon sa kung ano yung dinidescribe ng sumulat sa Diyos. Sa bahagi na ito, ang Diyos niya o ang Diyos natin bilang omniscient God. Verses 1 to 6. Same pattern up to the last part ng Psalms 139. And I think, ang pinakamalapit na pagbibigay kahulugan sa mga talatang ito. Well, hindi lamang dahil sinabi ni James Boyce, kundi ang mga talatang ito mismo ay nag-express ng katotohanan ito. So anong mababasa natin dyan? Basahin lang natin uli yung verses 1 to 6. Ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di ako umiimik. Yaong aki sasabihin, alam mo ng lahat yon ay hindi malilihim. Then yung verse 5 and 6, ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain. Iyong karunungan. Hindi lang basta expression lang ang sinasabi niya rito, kundi a confession of wonder and adoration dahil sa perfect wisdom meron ang Diyos niya. Yung unique quality of the knowledge possessed by God, na He knows all things and sees everything. Kumbaga, walang lulusot sa Diyos. Walang lalampas sa Kanya o magmimintis sa Kanyang paningin, and He knows them exhaustively. Particularly itong si David. Sa isang sulat ni Arthur W. Pink, to quote, God knows everything, everything possible, everything actual, all events, all creatures of the past, the present, and the future. He is perfectly acquainted with every detail in the life of every being in heaven, in earth, and in hell. Nothing escapes His notice. Nothing can be hidden from Him. Nothing is forgotten by Him. He never errs. Hindi siya nagkakamali. Never changes. Never overlooks anything. Ang kanyang katangiang ito ay hindi natutunan ng Diyos kanino man o saan man. Siya ay perfectly wise. He is supreme, effortless sa kung ano ang nais niyang gawin. Nalalaman niya kahit maging ang nilalaman ng ating puso at walang anumang maitatago sa paningin ng Diyos. Sa ganitong katangian, karunungan ng Diyos ay ang pambungad sa amin sa 6 na talatang ito. Sa verse 1, O Lord, you have searched me and know me. Tiyak na nalalaman ng Diyos ang kanyang iniisip, ang kanyang ginagawa, nakikita niya ito. O kahit bago pa siya umimik, sabi doon sa verse 4, di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat yon. Lahat ay hindi malilihim. Ika'y katabi ko, o ika'y katabi ka
pagpiling sa bawat sandali, ang lakas mo ang sa akin nag-iingat. And in verse 6, such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Sobrang laking katotohanan nito. Kaya para sa kanya ay hindi niya lubos o kayang unawain kung gaano karunong, kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Sa letter ni Pablo sa Romans 11:33-36, sinabi niya rito sa kanyang doxology o papuri sa Diyos, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang makapagbibigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa kanyang karangalan magpakailanman. Amen. Naririnig na natin ang mga bagay na yan, di po ba? Pero kung paano tayo mamumuhay, ay nagpapakita ng ating kawalan ng lubos sa paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. At kung paano tayo nagbibigay papuri sa Kanya. Nakakalimutan natin kung ano tayo at kung sino na ba tayo sa Diyos. The God of David is also our God. Ang katotohanan yan ay para rin sa atin na mga nakay Kristo na. Mangamba ka o matakot ka kung ikaw wala pang pananampalataya o pakipag-isa sa kanyang anak. Katatakutan mo ito dahil hindi makakaligtas sa makatarungang kamay ng Diyos o sa kanyang paningin ang sino mang makasalanan na dapat naman talagang tumanggap ng kanyang bagsik ng parusa dahil ito naman talaga ang nararapat sa bawat isa sa atin dahil sa ating likas na pagiging makasalanan o rebelde sa Diyos. Pero sa habag at pag-ibig ng Diyos dahil kay Kristo, hindi imposible na makita ng Diyos ang ating puso na nagtatapat sa pangangailangan natin ng kanyang pagliligtas at kalinga. Sa pamamagitan ng ating pagtalikod sa ating sarili, pagsisisi o paghingi ng tawad sa ating kasalanan at pagtitiwala, pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Kung kaya dahil sa pakikipag-isang ito sa Kanya, nagkakaroon tayo ng higit na saysay ang ating buhay na ang Diyos ang ating tunay na Diyos. Tulad ng psalmist, hindi takot, kundi pagkamangha sa Diyos ang kanyang nadarama at nakikita ng kanyang puso at isip kung sino ang Diyos na gumagawa sa kanyang buhay. Ito ay comfort or refuge niya. Ito ay protection niya sa kanyang buhay. Verse 5, ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Tulad din ng mapamahawakang katotohanan sa Matthew 1:23 na ang Diyos mismo ay kasama natin. Si Jesus bilang Emmanuel na ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Napakagandang attribute ng Panginoong Diyos na magbibigay sa atin ng katiyakan sa ating puso, sa ating buhay. Sa kanyang paningin ay hindi makakaligtas ang buhay natin na kung anuman ang sagad na natin, anuman yung ating pinagdadaanan, nalalaman yun ng Diyos. Anumang sitwasyon mo ngayon, hindi yon makakaligtas sa paningin ng Panginoon. Kasama natin siya. Hindi nawawaglit sa kanyang paningin ang sitwasyon mo ngayon ng bawat isang na kay Kristo. Very encouraging kung ito yung Diyos na ating sinasamba. And we pray, and I pray na ito yung patuloy na panghawakan ng puso ng bawat isa sa inyo. Kasama ako. Minsan kasi, pagka theological discussion, parang yes, ang sarap pag-usapan nun. Pero, alam niyo yun, pagka yung mga personal application na, dito na nagkakatalo eh. Minsan, dahil nga sa ating likas sa pagiging makakalimutin, nakakalimutan natin
kung sino yung Diyos na ito na nakamasid at nakatunghay sa ating buhay. Na nakalimutan natin na sa lahat ng ating ginagawa, nakikita niya ang buhay natin. Most especially, kapag tayo ay nalilihis sa kalooban ng Diyos. Secondly, praise to God for His omnipresence. Dito naman pinagpatuloy ng psalmist ang kanyang pagkilala sa kung ano pa ang nagagawa at magagawa ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang ang Diyos ay perpekto sa kanyang karunungan at pagkaalam sa lahat ng bagay at sa kanyang buhay, kundi maging sa lahat na maaaring puntahan. Okay? Puntahan niya ay naroon ang Diyos. Makikita natin yan kung paano ito describe ng psalmist sa verses 7 to 12. Again, not the idea na siya ay natatakot sa Diyos o gusto niyang takasan ng Diyos dahil meron siyang malaking atraso sa Kanya. Maaaring ito ay binibigyang diin pa niya ang katotohanan na talagang our God is omnipresent. He is everywhere in all places at all times. At maaaring sinasabi niya rito ay para sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos o mga kaaway niya ay medyo delikado, di ba? Kaya dinismiss niya yung assumption na saan man siya pumunta ay dahil takot siya sa Diyos. Kasi hindi siya maaalis sa paningin ng Diyos o pababayaan ito. Sa halip ay pagpapakita ito ng katiyakan para sa Kanya na saan mang lugar, tiyak ikaw ay naroroon at kasama ko. Ganon din sa verse 10, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita upang ako'y tulungan. And verse 8, kung langit ang puntahan ko, tiyak naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw din ang kasama. So yung dalawang lugar na ito, una yung langit na sinabi niya dyan, yung pinakamataas na lugar, kung saan obviously naroon ang Diyos at ang daigdig ng mga patay, na ginamit na salita sa MBB o impyerno. Sa Hebrew word is Sheol. Lang Diyos ay naroon din bilang hukom or He is there in His judicial aspect. Sabi pa ng author na si James Boyce, in fact, the thing that makes hell so terrible is that it is run by God. It is not ruled by the devil or the evil one. In spite of such popular descriptions of hell. Medyo matindi, di ba? Pero sa isang banda, alam natin na walang anumang bagay na imposible sa Diyos, na hindi niya kayang gawin. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, and He is sovereign at namamahala sa lahat. 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 Kahit ang kaaway na si Satan ay no match sa Diyos. Kaya nga si Satan, sa story ni Job, kung maalala nyo, kung walang kapahintulutan ng Diyos, hindi magagalaw si Job ng kaaway sa gustong nangyari nito sa kanya. Ang Diyos ay may pinaka makapangyarihan at namamahala sa lahat-lahat. Sa Amos, mababasa ang parehong language to describe the folly of people na iniisip na sila'y makakatakas sa parusa o hatol ng Diyos sa mga masamang ito. Amos chapter 2 verse 2. Humukay man sila patungo sa daigdig ng mga patay, aabutan ko pa rin sila. Umakyat man sila sa langit, hihilahin ko silang pababa mula roon. And in verse 9-10, back to our passage, kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Lalo nang imposible. Kahit ang layo ng silangan at kanluran ay hindi pa rin magagawa ng tao na takasan ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Siya'y naroon na. Kahit saan mang sulok, tangkain, iwasan ang Diyos. Sa story ni Jonah, nang subukan niyang takasan ng Diyos,
Hindi niya nagawa dahil hindi maaring magawa ito sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang panukala, sa kanyang layunin, itinakda niya ang lahat para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. And we all know, ang salita din ng Diyos na nagsasabi, kaparusahan doon sa mga taong magpapatuloy sa kanilang kasamaan at kasalanan. Verses 11 and 12, kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Kung ang masama, kahit gumawa ng kasamaan sa dilim, na normally, ginagawa ng mga masamang loob, o ng gumagawa ng kasalanan, di ba? Ang tendency, kapag may masamang balak o yung taong masama o yung kasalanan, sometimes, ginagawa natin yun sa dilim. Kasi iniisip natin, wala namang makakita, madilim eh. Yes, sa tao, maaaring itago natin yon, pero we all know na walang makakalusot sa paningin sa lugar ding yon, kahit madilim, naroon pa din ang Panginoon. Sobrang tindi. And it reminds us and give us a warning. Di po ba? Maaaring iniisip na ito ay paraan upang makapagtago at hindi malantad sa masamang gawain. So yung tao na nagkukubli sa dilim, pero hindi pa rin natin magagawa o may tatago ito sa Diyos na nakakakita at nasa lahat ng dako. Ang madilim na lugar ay maliwanag na lugar at maliwanag na lugar ay pareho din para sa Kanya. Sa kabilang dako, tulad ni David at tayo rin na ng mga nakay Kristo na, makakaasa tayo at may katiyakan sa matapat na Diyos na patuloy na kumakalinga at may hawak ng ating buhay, na hindi hihinto kailanman para pangalagaan ang mga nasa Kanya o tayo na Kanyang mga anak. Kahit pa sa anumang sitwasyon meron tayo, pagsubok, pag-uusig, kahirapan o karamdaman, o kahit ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos na nasa atin na. Ang gandang paalala, yung binasa natin kanina sa Heidelberg Catechism, question 28. Ano ang kapakinabangan para sa atin na malaman na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at patuloy niyang inaalagaan ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga? Tayo ay magiging mapagtiis sa pagsubok. Magpapasalamat sa kasaganaan at sa pagharap sa kinabukasan ay magkaroon tayo ng matatag na katiyakan sa ating matapat na Diyos at Ama na walang anumang nilikha ang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sapagkat ang lahat ng nilikha ay lubusang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at maliban sa kanyang kalooban ay hindi sila makakakilos. Pero, sa sino mang paiiralin ng katigasan ng kanilang puso at ang kanilang pagmamataas sa kanilang sarili sa pagkalaban sa Diyos at patuloy na paggawa sa kasalanan, hindi makakatakas ang tao sa Diyos na handang igawad ang kanyang hatol at parusa. And no creature is hidden from His sight, but all naked and exposed to the eyes of Him to whom He must give account. Hebrews 4:13. Thirdly, verses 13 to 18, nakita natin sa mga nauna that God knows all things. God is everywhere at all times, and at this point, God is supremely powerful, omnipotent. Sa bahaging ito, makikita natin ang kaugnayan ng mga katangiang ito ng ating Diyos sa bawat isa. Particularly, nabigyang emphasis ng psalmist itong section ng verses 13 to 18 na may kinalaman sa pagkalikha sa Kanya ng Diyos. God can search man out not only because He sees him, but because He made him. Siya mismo ang lumikha sa atin. Dagdag pa sa comment ng dalawang Christian author na sina Derek Kidner and Leupold, to quote, God not only sees the invisible and penetrates the inaccessible, but is operative there, the author of the every detail of my being.
Hayaan natin mag-sink in yung katotohanan na yun. Nilikha tayo ng Diyos sa Kanyang karunungan, sa Kanyang kapangyarihan at kapamahalaan sa atin. Wonderfully. And we pray na ito yung maging tugon natin sa ating puso. Na tayo binayaan ng Diyos ng ganitong buhay na galing sa Kanya. At siya'y kumikilos sa atin, even in our salvation. Siya yung gumawa nito sa atin. Di ba katulad ng psalmist, wala tayong ibang magiging tugon eh. Ano? Purihin mo ang Diyos. Pasalamatan mo siya. The author of every detail of my being. What is being demonstrated is the fact that His very being, man, both the omniscience and omnipresence of God. Ibig lang sabihin ito, walang ibang may akda o lumikha ng ating buhay, kundi ang Diyos at kumikilos siya patuloy sa atin. Sobrang detalyado niya rito. Not in the abstract form ang makikita dyan. Kung paano ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay, as in literal na buhay, mula sa kanyang pagiging baby. May ginamit the term, yung embryo. Actually, from the very beginning of His life, sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Actually, before pa, sa sinapupunan ng ating ina, nasa isip na tayo ng Diyos. Mind-blowing. Tayo ng mga makasalanan. Pinili ng Diyos. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Let's that sink in sa ating puso. Ito ba yung nagiging tugon natin sa Diyos? Sa ating church, sa mga tao na nilikhang kawangis niya? Sa loob ng aking puso, lahat ito'y di nakikintal. Ang buto ko sa katawan ng iyong ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako, roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Ganda ng prayer ni Pastor Edgar kanina. Kung ganito yung Diyos natin may alam ng ating buhay, papanalangin natin na ano man yung ating kinakaharap, matututo tayong mapagtiis. At kasama yon sa ating pagsunod kay Kristo. Pero nalalaman natin na hindi lang dito sa mundo ang katapusan ng ating buhay. Nilaan niya ang buhay para sa atin na higit na pinakamaganda na kasasapitan natin dahil sa Diyos, dahil sa Panginoong Yesus. Continue ko lang. Verse 17, Tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sasayo pa rin ako kung umaga na magising. Sobrang nakakamangha ang katotohanan ito sa Diyos. Tulad ng ating nabasa sa verse 14, at magandang pansinin natin yan. Sa ESV, mababasa ang ganito. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Kung papansinin niyo yung footnote sa ESV, nakalagay dyan, or for I am fearfully set apart. Sa comment dito, you can also check sa inyong mga Bible, sa ESV. This takes the word to be the term for God setting His people apart. Ang ganda lang mag-reflect dun sa explanation dun. Kumbaga, para itong katumbas na kahulugan na ibinukod, no? Yung set apart. Sa Exodus, meron diyang makikita tayo. Exodus 8:22-23. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isa mang langaw para malaman niyang akong si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. And then verse 23. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. And then Psalm 4:3, same author, David, dapat niyong malamang
itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Ituloy ko yung explanation sa ESV, or making a distinction between them and those who are not His people. Mababasa rin yan sa mga talatang ito sa Exodus 9:4, chapter 11:7, chapter 33, verse 16, hindi ko na binasa. Kung paanong pinapakita rito ang kaibahan ng bayan ng Diyos. Or I may say, ang kaibahan mo bilang na kay Kristo na. Tayo na Kanyang mga hinirang. So prior doon sa binasa natin, yung mga Israelita. And tayo na mga na kay Kristo ngayon. We are set apart. Tayo as a church, we are set apart. Ganon din maging sa ilang mga sinabi pa ng author ng Psalm 139 na si David. Sa iba pang nakatala sa mga awit na marami ay kinumpos niya na may connection sa talatang ito ng 139 verse 4 during the early stages of his personal life. Tingnan natin, Psalm 22 verse 9 and 10. Noong ako'y iluwal, ikaw o Diyos ang patnubay, magmula sa pagkabata ako'y iyong iningatan. Mula nang ako'y isilang sa iyo na umaasa. Mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. And then Psalm 71 verse 5 and 6, Panginoon, sa iyo ako inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata, ako sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Again, this is the God of David na pumili sa Kanya na maging pastol ng mga tupa upang maging hari ng Kanyang bayan. At siya rin nating Diyos na pumili sa atin at itinalaga para sa mundong ito upang ipakilala siya bilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na nararapat sambahin ng lahat ng tao o lahi sa mundo. At kung ito ay mauunawaan, talagang malaki ang babaguhin nito sa pagtingin natin sa Diyos. At yung patuloy na ipanalangin natin sa ating mga sarili, sa bawat isa, na sa ating pagkamangha sa Diyos at sa napakalaking pribilehiyo ng Kanyang pagkahirang sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay lalo pang magdulot ng alab sa ating mga puso ang ibigin ng Diyos sa ating buhay. At ibahagi siya, ituro siya, ipamuhay natin sa mundong ito at ang ating naising bigyang kaluguran siya o karangalan sa lahat ng ating ginagawa at gagawin para sa Diyos. Sa huling bahagi nito, makikita ang tugon ng psalmist dito. Verses 19 to 24. It seems it is an imprecatory prayer, particularly verses 19 to 22. Parang ang bigat ng sinasabi dito ni David. The psalmist calling down judgment on the wicked. Sa isang banda, totoo naman, dahil kung ang masasama ay magpapatuloy sa kasamaan nilang gawa, ito ay tahasang pagkalaban sa Diyos. At nakita natin yan kanina, na ang parusa ng Diyos ay sasapitin ng mga taong ganito. Ngayon nga, ang salmista ay talagang may pagpapaubaya sa makapangyarihang Diyos na makatarungan sa kanyang mga hatol. Ganon din naman. Sa puntong ito ay malamang na naiintindihan din niya ng psalmist si David na ang mga ganitong uri ng mga tao ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Dahil tulad niya, siya rin ay isang makasalanan na kinahabagan lamang ng Diyos. Otherwise, ang Diyos lamang talaga ang nakasasaliksik ng mga puso at isip ng mga tao. Maaaring sinasabi niya dito sa verse 19 and 22, ay ang pagkamuhi niya sa mismong gawang masama. At ang pagnanais niya na hindi gawin ang anumang magbibigay kalapastangalan sa kabanalan ng Diyos o pagsuway sa kanyang kagustuhan. Kaya nga sa mga sumunod na mga talata ng 23 to 24, ang sabi niya rito, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako'y hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. He desires nothing less than conformity to God's will. He closes by acknowledging that there are only two ways that a person can follow
one leading to destruction and the other to life and fellowship with God. Kung saan ito ang paanyaya ng mabuting balita ni Kristo sa lahat ng tao, ang magkaroon ng mainam na relasyon sa Diyos o muling mapanumbalik sa Diyos dahil sa pagkakahiwalay ng tao sa Kanya dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dito ipinakita ng Diyos ang lubos na kapahayagan ng Kanyang kapangyarihan nang siya'y magkatawang tao at ipakita ang Kanyang biyaya at pag-ibig sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo para sa atin ng mga makasalanan. At maranasan ang Kanyang siguradong pagtingin. Maranasan natin yung Kanyang paglingap sa atin na nakakakita at nakakaunawa ng ating kalagayan na siyang ating kalakasan, karunungan at tulong sa ating pangangailangan. At siyang kasama natin sa pagpapatuloy ng ating lakaring pananampalataya sa mundong ito at pagsunod sa Kanya. Na nagsabing kasama natin siya hanggang sa katapusan ng Panginoon. Ang ating Diyos ay lubos at perpekto. Sa Kanyang kapangyarihan, walang may kukumpara. Magtitiwala ka ba sa Diyos o magtitiwala ka sa iyong sarili? Very obvious answer, di ba? Magtitiwala ako sa Diyos. But my prayer, sama-sama natin yung dili-dilihin na pagbulayan sa ating puso. Hindi lang sa bibig, kundi patuloy na nakikita sa ating buhay bilang mga set apart, bilang mga tinubos ni Kristo, not individually, but as a church also, na makita ang malaking kaibahan natin sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos. Naway lalo pa niyang pasaganahin sa ating mga puso ang ating pagnanais na patuloy na sambahin at paglingkuran siya, lalo na dito sa Kanyang iglesia na pinagkaloob sa atin. Let's all pray.